Bakit nga ba tayo nabuhay pa kung mamamatay rin lang naman? Ang tanong na minsan tahimik na sumasagi sa ating isipan, lalo na kapag pagod na tayo, nasasaktan o parang wala ng direksyon ng buhay. Pero pag-isipan natin sandali, bakit pa sumisikat ang araw kung lulubog din naman? Bakit pa binubuksan ang ilaw kung papatayin din naman? Bakit pa tayo kumakain kung magugutom din naman? Bakit pa tayo bumibili ng mga gamit kung masisira din naman? Kung iisipin parang paulit-ulit lang ang lahat, pero sa kabila nito ginagawa pa rin natin araw-araw. Walang sawang inuulit at iisa lang ang ibig sabihin niyan. Lahat ng bagay ay may silbi habang ito'y nandyan. Lahat ay may dahilan kung bakit ito nag-i-exist. Ganun din ang buhay natin, hindi aksidente ang pagkabuhay mo. Hindi ka basta napadpad lang sa mundo. May purpose ka kahit hindi mo pa ito nakikita. Ngayon sa banal na aklat malinaw itong ipinapahayag. Ayon sa Ecclesiastes 3:1, may takdang panahon ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Ibig sabihin may tamang oras at may dahilan ng bawat buhay. May panahon para mabuhay, para matuto, para masaktan, para magmahal at para mag-iwan ng bakas. Sa mundong ito hindi nasusukat ang halaga ng buhay sa haba nito, kundi sa kung paano ito ginamit. Ngayon naman kung titingnan natin mula sa pananaw ng siyensya, sinasabi ng pag-aaral na ang buhay ng tao ay resulta ng bilyong taon ng pag-unlad at adaptasyon. Nabubuhay tayo hindi lang para huminga, kundi para makipag-ugnayan, magbigay ng ambag at mag-iwan ng kahulugan sa kapwa natin. Ayon sa larangan ng psychology at biology, tuwing ang tao ay natural na naghahanap ng meaning dahil ang pagkakaroon ng purpose ay direktang konektado sa mas makabuluhang pamumuhay. Kaya kung tinatanong mo ang sarili mo ngayon kung bakit ka nabubuhay, maaaring hindi pa malinaw ang sagot pero malinaw ito, may dahilan kung bakit nandito ka pa. Ang buhay ay hindi permanente kaya ito mahalaga. Tung oras ay limitado kaya ito may halaga at ikaw bilang tao ay may kakayahang magmahal, tumulong magbago at magbigay liwanag kahit sa simpleng paraan. Kaya pahalagahan mo ang buhay na ipinahiram sa'yo, hanapin mo ang purpose mo. At habang hinahanap mo ito, mabuhay ka ng may malasakit, may tapang at may pag-asa dahil ang buhay kahit pansamantala ay hindi kailanman walang saysay.